Day 4 na ng search and rescue operation sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa dagat sa Basilan. Para sa update, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes, magandang umaga po, Ma'am Susan. Ma'am, natukoy na ba yung sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3? Ongoing pa rin po ang isinasagawa po nating investigasyon. Kasabay po niyan, Ma'am Susan, yung search and rescue operation po natin sa area. So ano na ho yung latest na bilang natin doon sa mga namatay, nailigtas, at nawawala? Ang bilang po, Ma'am Susan, survivors ay 316, 18 po ang fatalities, at meron po tayong 10 na hinahanap, although, Ma'am Susan, meron po tayong natatanggap na mga information na meron pong dagdag na missing dito. So, kaya ito rin po yung purpose ng isinasagawa po nating impormasyon at investigasyon. Nagpababa na rin po tayo ng ating mga technical divers nang galing po ito sa Manila para tulungan po tayo na maisagawa rin po investigasyon na ito. At again, the Philippine Coast Guard welcomes all the information po na naratanggap po sa iba't ibang station. Ito naman po ginagawa is para mabigyan rin po ng hustisya itong mga pamilya, lalo na po itong mga reported fatalities po natin. Ma'am, meron ho yung sinasabing anggulong napigtas daw yung lashing o bakal na nagsesecure at kumokontrol sa galaw ng Roro. Ito ho ba'y naimbestigahan na? Well, Ma'am Susan, the Philippine Coast Guard is not discounting any possibility, lalo po yung nabanggit po ninyong information. But ayoko rin po magbigay ng conclusive statement dahil ongoing na rin po ang investigation po natin. At yan naman po, Ma'am Susan, naging direktiba po ng Secretary of Transportation na ang Philippine Coast Guard kasama po ang Marina ay magsasagawa po ng full-blown investigation para makita po lahat ng anggulo na pwedeng naging contributory factor bakit nangyari po itong insidente na ito. Captain, ano naman ho yung resulta ng investigasyon doon sa tinatawag na squall o biglang paglakas ng hangin na may kasamang pagbugso ng ulan? Ma'am Susan, kasama rin po yan sa kino-consider po ng Philippine Coast Guard. We heard that information from the other passengers po, and historically, nakaka-experience po yung area na yan ng squall na ito or itong tinatawag nating subasco. So definitely kasama po yan, Ma'am Susan, sa investigasyon po natin. At sa ngayon, ma'am, paano nakaka-apekto yung sinasabing may namata ang mga pating sa bahagi kung saan gagawin yung diving operations? Ano ho yung gagawing strategy ng PCG at ng mga technical divers para hindi rin naman malagay sa peligro yung kanilang buhay? Ma'am Susan, kahapon po, nagpababa na rin po tayo ng ating remotely operated vehicle. Una-una, para malaman po yung lalim na magiging diving operation area po natin. Pangalawa, para malaman po kung ano yung characteristic na magiging diving area po nila. Kasama rin po para makita na rin kung meron po bang makikita doon na mga objects or even yung barko na lumubog po. So kasama po yan. At ang divers naman po natin, before po tayo na magsagawa ng diving operations, they will be fully equipped sa magiging operating environment po nila. At ngayon, ma'am, may apektado ho yung mga biyahe sa Pasulu at Basilan. Mayroon pang mga stranded. May posibleng assistance ba rito ang Philippine Coast Guard? Yes, tama po kayo, Ma'am Susan. Direktiba po sa atin na we will be utilizing itong ating mga barko na nasa area ngayon. Magsasagawa po tayo ng libreng sakay. We will just be waiting for the official directive po para sa atin. Pero ang Philippine Coast Guard ay handang-handa po na tumugon dito sa mga concerns po ng ating mga biyahero. At Captain, sinasabi, ilang pasahero raw ang nakikipagsapalaran sa tinatawag nilang Jungkong o yung mga motorized bangka na ang iba ay walang katig, walang life vest. Namomonitor ho ba ito ng Philippine Coast Guard at paano maiiwasan na magka-aksidente ulit? Yes, kasama na rin po yan. Nagkakaroon na po tayo ng pinaigting na po ating inspection po natin. At again, ito mga ganitong maliliit na mga sasakyang pangdagat, Ma'am Susan, we advise them po na talagang magsuot po palagi at magdala ng mga life-saving equipment. Again, this is for the safety, lalo na po yung mga nakasakay sa mga ganitong maliitang sasakyang pandagat po. Okay, maraming salamat. Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab at magandang umaga po sa inyo, ma'am. Thank you, Ma'am Susan. Good morning po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.